Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Kung nagustuhan po ang ating video, subscribe po at salamat. Ang video na to ay mga paraan para iwas hack po ang ating Wi-Fi na PLDT fiber o iwas connect ang ibang tao. So yan po, start na po tayo. Sa number 1 po ay number 1 po na paraan para iwas hack po ang ating Wi-Fi o iwas connect po ang ibang tao. So dito po, magbabawas lang po kayo ng antena sa ating router. So ayan po. Kung 4 po yan, pwede pong isa na lang. Habang dumadami po kasi ang antena ni router, lumalawak po ang sakop ng ating Wi-Fi. At lumalakas po ang signal ng Wi-Fi hanggang sa labas ng ating bahay. Kung marami po yung ating antena na nakalagay. Minsan po yung router natin ay 4 po yung antena niya. May 5G po siya at merong 2.4G. Pero yung iba pong router ay wala naman pong antena. So yun po. So kahit malayo si kapitbahay ay nakaka-connect siya dahil marami po yung ating Wi-Fi antena sa ating router. Yung pinaka-antena po ng router natin ay diikot lang po yan. Habang binabawasan niyo po ang antena ay lumiliit po ang layo ng inaabot ng inyong Wi-Fi signal. So ito po yung ating halimbawa. Halimbawa po, ito po yung ating bahay na may Wi-Fi connection. So ito po yung bahay na may Wi-Fi connection. Kung 4 po yung antena nyo, yung po mga bahay na nakapaikot sa inyo ay pwede pong makakuha ng inyong Wi-Fi. So, kayang-kaya pa pong abutin yun. Pero kung binawasan nyo po yung so yan po yung ating antena, diikot lang po yan at pwede nyo pong bawasan. So, yung sa amin po, yung ginagawa po namin, isa na lang po yung tinitira namin na pinaka-antena, yung pong 2.4G. So, ayan po, 2.4G. Pag irap po kayong sumagap ng signal, pwede nyo pong gawin 2. Tatanggalin nyo na lang po yung 5G. So, ayan po. So, diroscast lang po yan. Ayan po yung sinasabi ko kanina na habang dumadami po yan, ay lumalakas po ang Wi-Fi sa labas po ng inyong bahay. So, yun po yung unang paraan. So, jump na po tayo dun sa pangalawa. So, dito po sa pangalawa, yung iba pong router ay meron pong ability na mag-set po tayo ng limit ng Wi-Fi user. So, ayan po. So, ito po yung pangalawang paraan. Magse-set po tayo ng limit ng user sa Wi-Fi. Gagawin nyo lang po ay bibilangin nyo lang ang lahat po ng inyong cellphone. So, yan po. Gagawin nyo lang po ay bibilangin nyo ang lahat ng inyong cellphone, tablet, at ibang gadget nyo na gumagamit po ng Wi-Fi. So, halimbawa po, meron po kayong 5 cellphone, iseset nyo lang po ang limit ng inyong Wi-Fi user sa 5. So, kung 5 po yung gadget nyo, maximum po natin ay nakaset po siya ng 5. So, ngayon po, dahil sa 5 lang ang maximum limit na pwedeng mag-connect sa inyong Wi-Fi, si hacker o pwedeng si kapitbahay ay hindi na makakapasok. Dahil pang-6 na siya kung magko-connect pa. So, yun po. Yung kapitbahay po natin, kung magko-connect po siya, dahil sa 5 lang po yung ating sinet na maximum na pwedeng makapasok sa ating Wi-Fi. So, kung yung hacker po o si kapitbahay ay magko-connect pa, so pang-6 na po siya, hindi na po siya makakapasok. So, yun po. So, hanggang 5 lang ang maximum na makaka-connect po sa ating Wi-Fi. Sigurado na hindi na po makaka-connect ang ibang tao.
Problema lang po nito ay hindi po lahat ng router ay merong abilidad na makapag-set ng limit sa Wi-Fi po natin. Ito po yung router na pwedeng mag-set po ng limit na pwedeng mag-connect sa inyong router. Ito po yun, Ecolife HG8145B. So, ayan po. Ito po yung itsura niya. Pakita lang po natin dito sa video na to. So, pakita lang po natin. So, ayan po yung itsura niya. Ito po yung mga bagong router pong nilalabas po ngayon sa PLDT. So, wala po siyang antena. At ayan po yung itsura niya. So, sa bandang likuran po, ayan po yung makikita niyo. So, ayan po yung model niya. Ecolife HG8145V. So, ayan po. So, ayan po sa side yung kanyang reset. At makikita nyo rin po na sobrang liit po ng butas. Kung i-reset nyo po yan, pindutin lang po yan. So, ayan po yung logo ng PLDT. So, ayan po siya. So, ayan lang po yung pwedeng iset po na maximum user. Pwede rin pong tignan nyo yung router nyo kung meron po siyang setting na pwede nyo pong i-adjust yung maximum user po ng ating Wi-Fi. So, pakita lang po natin dito sa part na to. So, ito po yung router na yun. Pag nasa loob na po kayo ng router na HG8145V. So, ito po yung ipapalitan nyo. Number of associated devices. So, ayan po. Meron po siyang 1 to 32. So, ayan po. So, ayan po yun. Pag nasa loob na po kayo ng ating portal ng router na to. Ayan po, PLDT. Ayan, pakita lang po natin. Papalitan nyo lang po yan. Kung dalawa lang po yung gadget nyo. So, ayan po yung model niya. HG8145B. PLDT. So, ayan po. Ito po, kung dalawa lang po yung cellphone nyo, gawin nyo lang po dalawa yan at wala na po makakapasok na iba pang tao maliban sa inyo o maliban sa gadget nyo po. So, ayan po. So, dito po, sa halimbawa na to, yung bagong model lang ng router ang meron nito sa PLDT Fiber. So, pwede po kayong mag-inquire sa PLDT. Pwede po kayong mag-inquire sa PLDT o bumili o magpapalit ng router na yan kung nagustuhan nyo po yan o kung medyo sumasakit na po ang ulo nyo sa sobrang bagal ng inyong signal dahil marami pong nakikiconnect sa inyo. So, ayan po yung solusyon para pwede naman po kayong sigurong bumili. Kung meron naman pong ability na makabili o pwede rin mag-inquire po tayo sa PLDT. So, ayan po. Ayan po yung pangalawang paraan na siguradong-sigurado na mawawala po ang sakit ng ulo nyo. Sa pangatlo po ay ito po. Ang pag-hide po ng ating Wi-Fi. So, ayan po. Ito po yung pangatlong paraan. Pag-hide po ng ating Wi-Fi. At disable na rin ang ating 5G Wi-Fi connection. Yung ibang router po ay may dalawang signal. Ang isa po ay 2.4G o advanced at ang isa ay 5G. So, ayan po, 5G connection. So, paano po ba yan kung naka-hide po ang ating connection? So, dito po ay kailangan po natin pasukin yung ating portal. So, papasok po tayo sa ating portal. So, sa pangatlong paraan po ay kailangan po natin makapasok sa ating portal para ma-hide po natin ang ating
Wi-Fi connection. So, bubukas lang po kayo ng Google Chrome at itatype niyo po dito sa taas ng ang 192.168.1.1. So, enter po natin. So, ayan po. Hintayin lang po natin siyang mag-load. So, kailangan po ay lumitaw po itong portal na to. So, dito po ay tatype niyo po ang inyong password. Kung hindi niyo na po alam yan, ay panoorin niyo lang po yung ating tutorial. So, mag-comment lang po kayo dyan sa ilalim ng video na to at ibibigay ko po yung link para mapanood niyo po kung nakalimutan niyo na po yung password dito o hindi niyo po alam yung paglalagin dito sa portal na to. So, comment lang po kayo at sasagutin po natin yan. So, dito po sa part ko ay alam ko po yung password. So, ayan po, admin at lalagay ko lang po yung ating password. So, ayan po. Kung mapapansin po natin na nakapasok po ako at yun po, pupunta po tayo dito sa network. Click lang po itong salitang network na yan. At punta po tayo dito sa advance. So, ayan po, advance. So, dito po sa advance, kung mapapansin nyo na yan po, meron pong salita na hidden. Pag nilagay nyo po ng check yan, ang mangyayari po nun ay matatago po yung inyong Wi-Fi sa iba. So, pag nag-search po sila, ay mangyayari po nun ay hindi po lilitaw itong SSID name o ang pangalan po ng inyong Wi-Fi. So, hindi po lilitaw yan pag nag-search po si kapitbahay. So, ayan po. Check nyo lang po yan at huwag po kalimutan pindutin itong apply. So, pipindutin po yung apply. Kung hindi nyo po pinindot yan, ay hindi po mag-apply yun. So, kailangan pong pindutin yung apply. So, ito po yung ating halimbawa. Kita lang po natin. So, ito po, pag hindi pa po siya naka-hide. So, ayan po. Pag hindi pa po naka-check yung button na yun, ay, ayan, lilitaw po yung inyong network. So, ayan po. Pag naka-hide na po yan, mag-search po kayo, wala pong lilitaw na, hindi po siya lilitaw ng ganyan. So, pag nag-search po kayo, hindi po siya lilitaw. Ang gagawin lang po nun ay pipindutin nyo lang po yung add network. At kailangan nyo pong i-type itong botlog. So, yun po. Lipat lang po tayo dito sa pangalawang video. Pag naka-hide na po yung inyong Wi-Fi, so, ganito lang po yung gagawin natin. So, ayan po. Ipindutin nyo lang po yung so, kailangan nyo pong pindutin yung add network. Ayan po, add network. Ito lang po ay sa Wi-Fi nyo, sa Wi-Fi setting. At tatype nyo po yung pangalan ng inyong Wi-Fi ayan po, yung network name. So, botlog po yung sa amin. So, tapos pili lang po kayo dyan ng WPA2. At enter nyo lang po yung password. So, ayan po. So, ayan po yung tatype nyo lang po dyan. At ganyan po mag-connect ganyan po yung pagko-connect pag naka-hide na po yung ating Wi-Fi connection. Add Wi-Fi po o add network. Depende po sa cellphone. Nagbabago po kasi. Yung iba po ay add network, add Wi-Fi. So, kailangan nyo pong pindutin yan para maka-connect po kayo. Ayan po, add network po yung nakalitaw. So, yan po, makikita po natin na connecting pa po siya. So, yan po, connected without internet. So, hintayin lang po natin at sigurado po ay magko-connect. Yan po, connected na po siya. So, ganun lang po yung pagko-connect pag naka-hide po yung ating Wi-Fi. So, sa ibang tao po ay pag naka-hide po yung ating
Pag nakacheck po yung box na yan, pag nag-search po sila ng available na Wi-Fi o signal, ay wala po silang makikita. So, ayun po. So, ayan po yung ating tatlong paraan na mabisa po kung gagawin nyo sa inyong Wi-Fi connection. Pero sa tatlo po na to, ang pinakamaganda po ay ang pangalawa. So, number 2 po ang pinaka the best po dito. Kasi kung mapapansin po natin na makakapag-set po tayo ng limit sa ating Wi-Fi. So, malilimit po natin yung mga user ng ating Wi-Fi. So, kung naglagay po tayo ng 5 dyan, 5 lang po yung pwedeng makapasok. So kung pang-6, pang-7, pang-8 na hacker o hindi na po kabilang sa ating pamilya, ay hindi na po sila makaka-connect. Ang problema lang po dyan ay depende po kasi sa ating router. Kung meron siyang ability na mai-set po natin siya ng merong limit yung ating user sa ating Wi-Fi. So, yan po, ulitin ko lang po na Ecolife for HG8145V ang router po na yun na pwede nyo pong magamit para limitahan ng mga nagko-connect sa inyong Wi-Fi. So, ayan po. So, yan po yung ating tutorial at hanggang dito na lang po. Subscribe po kung nagustuhan po ang ating video at salamat.